Ginamit na ni Ryomen Sukuna ang Ten Shadows technique at especially si Divine General Mahoraga na dahilan kung bakit pwede na nating tanghaling strongest si Gojo Satoru unofficially. It is the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button. Ngayon bago tayo magpatuloy sa talakayang ito, kung napanood mo na ang previous chapter review natin mas maganda, lalong-lalo na kung napanood mo na din ang ating spoiler chapter review para sa chapter 229. Dahil hindi ko may papangako na ang lahat ng detalyeng nabanggit natin sa previous video niyon ay mababanggit natin ulit sa video na to. But anyways, mag-proceed na tayo agad sa talakayan. May kita natin na ito na ang part 7 ng paglalabang Ryomen Sukuna versus Gojo Satoru. Sa parteng ito ay makita nating nag-aalala itong si Yuta Okutsu dahil napansin nga niyang sa previous chapter ay nagkaroon ng nosebleed itong si Gojo. However, pinahid lang yun dito ni Gojo na parang wala lang at nag-proceed sila sa paglatag na ika-4 nilang domain expansion. Habang unti-unting nabubuo ang barrier ng kanilang mga DEs ay nag-uusap-usap naman ang mga allied sorcerers wherein inassume dito nitong si Angel na kaya talagang kopyahin agad ni Sukuna ang mga techniques na nakita niya, tulad na lamang ng pagkopya niya sa pagbura ng cooldown ng burnt out na curse technique na nangyari kay Gojo Satoru. Kung hindi nyo natatandaan, sa previous chapter ay nagawang gamitin ni Gojo Satoru ang kanyang reversed curse technique para pabilisin ang cooldown or instantly refresh ang cooldown ng kanyang curse technique dahil as we all know, nagkakaroon ng cooldown ng curse technique matapos gumamit ng domain expansion. However, dahil nga nakita niyang ginawa yun ni Gojo Satoru, nagagawa na rin niya yun ngayon. It's as if meron din siyang mimicry tulad ni Yuta Okutsu. But syempre, not in the same degree dahil hindi naman niya kayang kumopya ng mga techniques. It's as if nakokopya lang niya ang mga bagay na nakikita niya na para bang isang fast learner itong si Ryomen Sukuna. Si Kusakabe naman iniisip na within 3 minutes daw ay kailangang mawasak uli nitong si Gojo Satoru or mabigyan niya ng significant na damage si Ryomen Sukuna para mawasak din ang Malevolent Shrine dahil nagkaroon nga sila ng konting statistics in the previous chapter wherein nakita nila at na-realize nila na within 3 minutes ay nawawasak na ng Malevolent Shrine ang barrier ng Infinite Void. So within those 3 minutes ay kailangan ding masira or mawasak ni Gojo ang Malevolent Shrine sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na damage kay Sukuna para hindi niya ma-maintain ang kanyang sariling domain expansion. Nang dahil dito agad na sumingit ang isa sa mga pinaka-best friends nitong si Gojo Satoru na si Shoko habang sinasabing wag daw nilang maliitin si Gojo Satoru. Dahil kahit na daw pinakamaliit na segundo or pinakamaliit na oras na tamaan or ma-inflict ang Infinite Void sa utak ni Ryomen Sukuna ay siguradong mai-incapacitate si Sukuna, masisira ni Gojo Satoru ang Malevolent Shrine and surely Gojo will win. This just shows kung gaano kalaki ang pagtitiwala ni Shoko kay Gojo Satoru na hindi naman nakakapagtaka, especially nakita na natin kung gaano kalakas si Gojo, kung gaano kadaming specialties pa ang nasa kanyang arsenal at kung anong mga techniques pa ang hindi niya pa nadidisplay. And then ayun na nga, nailatag na ng dalawa ang kanilang domain expansion, nagpatuloy na ang bakbakan ng close quarters hand-to-hand combat sa loob ng barriers na to wherein nangingibabaw si Gojo Satoru. Kitang-kita natin dito na si Gojo ang nananatiling on the offensive at si Sukuna naman ay nananatiling on the defensive. Pinagpapatuloy ni Gojo ang pagbibigay ng napakaraming follow-up attacks. And as you can see, sa dami ng combination of attacks na ito ay hindi nagkakaroon ng panahon si Sukuna para makapag-isip. Dumating sa point na kung saan ay napatalsik niya si Sukuna gamit ng isang napakasimpleng suntok at matapos yun ay hinigit niya pa ito. It's as if kinokontrol niya ito gamit ng psychic powers. Pero alam naman natin na hindi to psychic powers kung hindi ang paggamit niya or ang pag-apply niya ng kanyang limitless na technique. Ginamit niya dito ang parang blue or ang attraction para makontrol at mahigit itong si Sukuna. Makita natin sa panel na ito na parang nilalaroan niya si Sukuna habang inihigit niya ito. Si Sukuna naman walang magawa kung hindi ang magpadala na lamang sa ginagawang controlling nitong si Gojo Satoru. And then when they reach point blank range ay binigyan ni Gojo Satoru itong si Ryomen Sukuna ng isang napakasolid na suntok. Makita natin na para bang ang pinaka-tinatarget dito ni Gojo ay ang dibdib nitong si Sukuna wherein meron nga siyang iniwan pang damage sa mga ginawa niyang atake beforehand. We can also see here na medyo kinakabahan na itong si Sukuna dahil kitang-kita naman sa emosyon ng kanyang muka na medyo hindi na siya natutuwa. However, hindi naman niya ipinahalata ang takot niyang yun at ngumiti pa rin siya habang makita naman natin na mas devilish ang ngiti dito ni Gojo Satoru. At hindi ko na kailangan explain, alam ko namang napaka-obvious na talagang napakaiba ng emosyon na ipinapakita at napakaiba ang aura na pinapakita ni Gojo Satoru para sa laban na ito. And then nagpatuloy ang laban sa loob ng barrier hanggang sa dumating sa point na nawasak na ang barrier ni Gojo at the same time nawasak din ang Malevolent Shrine. So meaning ito na ang ika-4 na beses na naglatag sila ng domain at nawasak din ang kanilang domain expansion, but unlike before, makita natin dito na nag-sustain na naman si Sukuna ng napakatinding damage sa kalahati ng kanyang muka. It's as if halos natunaw na nga ang isang mga mata niya dito.
Kinakabahan na ang mga allied sorcerers nang dahil sa nangyayari dahil isipin mo nga naman ito na ang ika-4 na laban nila ng domain expansion at ito na din ang ika-4 na beses na wasak ang kanilang mga barrier. Dito ay na-realize na nitong si Miwa at nitong si Yuji Itadori na pagdating sa laban sa loob ng domain expansion ay nakalalamang talaga si Gojo. And I don't think I have to explain about that dahil nakita nyo naman sa nagdaang mga panels talagang binababoy nitong si Gojo si Sukuna sa loob ng kanilang barriers. The next panel, we get to see na sinusuntok nitong si Gojo si Sukuna at napakalakas ng impact nito to the point na tumatalsik na lamang si Sukuna sa tinatanggap niyang mga atake mula kay Gojo. And then, nag-proceed na naman ang dalawang ito sa paglatag na naman ng domain expansion. Oo, hindi kayo nagkakamali, ito na ang ika-5 beses na gumamit ng domain expansion si Gojo at si Sukuna. But in this case, meron ng kakaibang nangyari. Isang bagay na napansin nitong si Yuta Okutsu at nitong si Higuruma. Dito ay nagtaka si Hakari Kinji at maging itong si Kusakabe dahil hindi nila napansin ang bagay na yon. Maaring dahil sa ang domain expansion ni Yuta Okutsu at ni Higuruma ay nangangailangan ng mas mataas na level ng focus kaya naisip at napansin nila ang tungkol sa bagay na yon. Dito ay nabanggit na sa paglatag ng domain expansion ay nauna itong si Gojo Satoru. Pero kahit na nauna si Gojo Satoru, ito ay mas maliit pa sa 0.1 seconds. Isipin nyo, kung gaano kaliit ang naging gap sa paglatag nila ng domain expansion. Maaring isipin nyo na wala yung kwenta dahil napakaliit lang naman ang naging gap, pero hindi yun ang nangyari, naging napakalaking factor ng gap na yun para sa kinalabasan ng kanilang paglalaban. Nang dahil dito ay nagland ang unlimited void ni Gojo dito kay Sukuna, so meaning may incapacitate si Sukuna, diba? And then dahil hindi nga siya nakakagalaw, nabigyan siya ng isang napaka-solid na suntok ni Gojo Satoru right in the heart. Nakita naman natin dito na talagang nagland, nagkaroon ng contact at talagang tinamaan ng kamao ni Gojo Satoru ang dibdib ni Sukuna. Nagpatuloy ang pambubugbog ni Gojo Satoru sa loob ng domain expansion ni Sukuna na dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang 3 minutes na oras na kinakailangan para masira ng Malevolent Shrine ang barrier ng Infinite Void. Nauna nang mawasak ang domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine. Nang dahil dito, wala nang ka-counter or papalag sa sure hit effect ng Unlimited Void, meaning wala nang depensa si Sukuna mula sa epekto ng Infinite Void. This has been something na inaantay ng lahat ng Gojo Satoru fans sa labang ito. Tinamaan na ng epekto ng Unlimited Void itong si Sukuna for the second time, but this time wala nang nagpoprotekta sa kanya, wala nang Malevolent Shrine at tanging si Sukuna na lamang ang nasa loob ng Infinite Void. Kaya hindi na siya makagalaw, incapacitated na siya. Pero habang unti-unting lumalapit si Gojo Satoru dito kay Sukuna, naisip niya na hindi niya papatayin si Sukuna ng napakadali at napakasimple lamang. Hindi niya wawasakin or dudurugin lamang ang puso ni Sukuna kung hindi maging ang kanyang lungs at maging ang kanyang liver. Dahil para bang naaalala pa dito ni Gojo kung paano pinatay nitong si Sukuna si Yuji way back sa episode 2 ng Jujutsu Kaisen wherein nagkaroon nga ng konting trahedya sa gitna nitong si Megumi at ni Sukuna sa Juvenile Detention Center. Pero bago pa man lamang makalapit si Gojo para simula na ang pagpatay kay Sukuna ay naisamo naman ni Sukuna ang 8-handled sword Divergent Scylla Divine General Mahoraga. Ngayon alam kong may katanungan din sa inyong isipan paano na i-deploy ni Sukuna si Mahoraga kung ngayon nang incapacitated siya at hindi makagalaw ng dahil nga sa epekto ng Infinite Void. The only reason I can think of is that maaaring hindi na kailangang magbigay ng chant o hindi na kailangang bigkasin pa nitong si Sukuna ang ritual para maisamon itong si Mahoraga dahil maaaring na-tame niya na ito at hindi na nga niya kailangang gawin ng binabanggit pa ni Megumi dahil si Megumi nga ay hindi pa natitame si Mahoraga at that moment. Pero balik tayo kay Mahoraga, may kita natin na napakalaki ni Mahoraga and siguradong mas malakas ito, isa itong upgraded version ng napakasimpleng Mahoraga na naisamo ni Megumi sa Shibuya incident. May kita natin dito na napakaliit ni Gojo Satoru kung ikukumpara kay Mahoraga, it's as if para itong David versus Goliath. Pero hindi naman natin mamamaliit si Gojo dahil alam naman nating napakalakas din ito. Pero wag din natin lalong maliitin si Mahoraga dahil kung ang Mahoraga nga na naisamo ni Megumi way back sa Shibuya incident napakalakas na, paano na lamang ang Mahoragang itong nanggaling pa sa King of Curses. Sa umpisa hindi nag-aalala si Gojo Satoru dahil ine-expect niya na at some point gagamitin talaga ni Sukuna itong si Mahoraga and in this moment balak niya sanang gamitin ang kanyang curse technique reversal or ang kanyang curse technique na red para i-one shot itong si Mahoraga bago pa ito makapag-adapt sa kanyang domain expansion ng Infinite Void. However, dito na nagsimulang magtaka itong si Gojo Satoru. Win-one shot nitong si Mahoraga ang kanyang Infinite Void na nangangahulugan lamang ng isang bagay. Nakapag-adapt na ito sa kanyang domain expansion. Ngayon hindi natin
alam kung anong dahilan kung paano naka-adapt ng ganun kabilis itong si Mahoraga sa domain expansion nitong si Gojo ng Infinite Void. Ang isa sa maaring dahilan ay ang nabanggit ni Gege Akutami sa kanyang recent na mga tweets na kakaiba daw ang pag-iisip ng mga cursed spirits kumpara sa mga tao. Dahil mas mataas ang persepsyon ng mga tao, mas malala ang epekto ng Infinite Void dito, but on the other hand, mas mababa ang epekto ng Infinite Void pagdating sa mga cursed spirits. Now, maaaring may magsabi na hindi cursed spirit si Mahoraga, Shikigami siya, pero ganoon na din yun, hindi pa rin siya tao, so we can assume na isa siyang cursed spirits. Isa lamang siyang Shikigami dahil nga kinokontrol siya ng Ten Shadows technique, pero isa pa rin siyang curse. Ang dahil lang nga sa insidenteng itong winasak nitong si Mahoraga ang Infinite Void nitong si Gojo Satoru, gulat na gulat ngayon si Gojo Satoru habang may kita natin sa last panel na nakangiti itong si Mahoraga at nagkakaroon ng editor's note na the fearless smile breaks the balance. Dito na nagtatapos ang chapter. However, in this chapter mako-confirm din natin unofficially na si Gojo Satoru ang strongest. Dahil alam naman natin ang labang ito na namamagitan sa King of Curses at sa Honored One ay ang magja-justify ng kung sino talaga ang pinakamalakas sa gitna ng dalawang pinakamalakas na karakter na ito sa kanilang verse. Ngayon ay intindihan ko kung bakit napakarami nang natatawa ngayon kay Sukuna at naiintindihan ko din naman ang side ng mga Sukuna fans. Dahil nga nasa katawan ngayon nitong si Megumi si Sukuna, napaka-simpleng pag-iisip lamang na gamitin niya ang curse technique nitong si Megumi Fushiguro. Pero yun din nga ang dahilan kung bakit tinatawag siya ngayon na Fraud Kuna. Dahil ginamit niya ang curse technique ng kanyang vessel. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Gojo Satoru kung ang gagamitin niya ay ang kanyang sariling curse technique lamang. Oo, meron siyang natitira pang mga curse technique na hindi ginagamit tulad na lamang ng flame element at ng iba pang nasasabi nating mga curse tools na maaaring manggaling sa kanyang mga tattoo. Pero bakit hindi niya yung ginamit at nag-relay pa siya ngayon dito sa curse technique ni Megumi Fushiguro na ang Ten Shadows, especially itong si Mahoraga? To put it simply, oo, pwede niyong gamitin at may karapatan siya dahil siya nga din naman ang nag-team kay Mahoraga. Pero at the same time, yun din ang pinakadahilan kung bakit siya ngayon tinatawag na Fraud Kuna. Dahil tinalo siya ni Gojo Satoru gamit ang kanyang sariling curse technique, gamit ang sarili niyang kakayahan. Habang itong si Sukuna naman ay nag-rely pa kay Mahoraga para lamang makasurvive. Dahil nakita nyo naman na kung hindi na isamon itong si Sukuna si Mahoraga, surely patay na siya ngayon. At hindi na issue dito kung may natitira pa siyang mga curse technique dahil kung mayroon pa naman siyang natitirang curse technique, bakit hindi na ginamit niya? Bakit si Mahoraga? Alam naman natin ang rason kung bakit. Dahil si Mahoraga lang ang may kakayahan na i-bypass ang curse technique na limitless at ang infinity ni Gojo Satoru, including na ang kanyang domain expansion at ang iba pa niyang mga applications ng infinity. Kung hindi pa rin kayo nako-convince right from the start, kinakailangan talaga ni Sukuna ang katawan ni Megumi dahil napansin niya na kailangan at napaka-essential na gamitin si Mahoraga sa lahat ng instances na malulugi siya, especially sa laban na mangyayaring ito sa gitna niya at nitong si Gojo Satoru. Huwag kayong magalit sa akin Sukuna fans kung nabanggit ko ang tungkol sa bagay na ito dahil hindi ko naman ikaw kinakalaban at gina-justify ko lamang ang mga pangyayari. Alam ko namang at some point maaring matalo talaga ni Sukuna si Gojo at yun din ang ina-expect ko. Pero hindi sa paraan na gamit ang kanyang sariling curse technique kung hindi gamit na nga itong si Mahoraga. What I'm saying is that pagdating sa titulo ng The Strongest, si Gojo Satoru na ang nagugi. Not to mention, maaring sa simula pa nga lamang ng laban nila sinamon na talaga nitong si Sukuna ang will ni Mahoraga kaya ngayon ay nakakapag-adapt na itong si Mahoraga sa mga techniques ni Gojo Satoru. So it means wala nang magiging epekto at naka-adapt na si Mahoraga sa lahat ng techniques na na-display niya na kaya kakailanganin niya ng bagong technique para mapatay niya si Mahoraga para magkaroon ng kwenta ang mga gagawin niyang susunod pang mga atake. Ang isa sa aking mga theories ay gagamit si Gojo Satoru ng isang bagong maximum technique na tinatawag na white. Hindi ko alam kung paano niya yun gagawin pero nakita ko sa mga nagdaan pang mga chapters, specifically sa isa sa mga weekly shonen jump cover na nandun na fi-feature itong si Gojo Satoru at si Yuji Itadori kasama na nga si Mash ng Mashle wherein para bang pag-flick ng finger itong si Gojo Satoru habang may kita tayong napakaliwanag na white na ilaw. Now as you know na ipakita na nga sa atin ni Gojo Satoru ang paggamit niya ng blue, ng red, maaring ang susunod niya pang mga techniques ay magiging based din sa color na maaring sumunod na dito ang white at ang black. Now that's just a hunch kaya wag muna natin gaanong seryosohin ang bagay na yon pero doon na nagtatapos ang chapter and sadly magkakaroon ng break next week so you can expect na ang susunod na chapter para sa Jujutsu Kaisen ay mai-re-release natin by next week ng Wednesday afternoon. Kung nakarating ka sa huling parte ito ng video, surely you had a great time kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.